Nagising ang babaeng ito bilang pangunahing sospek sa pagpatay sa kanyang asawa nang walang maalala. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang babaeng nagngangalang Miranda, isang psychiatrist na nagtatrabaho sa isang criminal psychiatric hospital na tumatanggap ng mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip. Isang araw, nagsasagawa si Miranda ng isang therapy session kasama ang isa sa kanyang mga pasyente, isang babaeng nagngangalang Chloe. Nabilanggo si Chloe dahil sa pagpatay sa kanyang amain matapos siyang tangkaing abusuhin nito. Sa sesyon, muling ikinwento ni Chloe ang tungkol sa isang misteryosong figure na dumarating upang pahirapan at abusuhin siya gabi-gabi. Gayunpaman, bilang isang psychiatrist na laging umaasa sa logika at agham, naniniwala si Miranda na ang lahat ng inilalarawan ni Chloe ay walang iba kundi isang halusinasyon na dulot ng kanyang kondisyon sa pag-iisip. Nang makitang hindi siya pinaniwalaan ni Miranda, nawalan ng kontrol si Chloe at galit na sinigawan siya. Gayunpaman, nanatili pa ring matatag ang opinyon ni Miranda at nagpas siyang tapusin ang sesyon bago umalis ng silid. Pagkatapos nito, nakilala ni Miranda ang kanyang asawang si Dr. Douglas. Tulad ni Miranda, si Douglas ay isang psychiatrist at nagsisilbing direktor ng Criminal Psychiatric Hospital kung saan sila parehong nagtatrabaho. Nagrereklamo si Miranda tungkol kay Chloe, na ginugol ang huling 3 buwan sa pag-uusap tungkol sa parehong figures sa bawat sesyon ng therapy. Sa palagay ni Miranda, ang kondisyon ni Chloe ay hindi nagpapakita ng anumang pagbuti dahil palagi niyang nauuwi sa parehong bagay ang kanyang pinag-uusapan. Nang marinig ang kanyang mga alalahanin, pinayuhan ni Douglas si Miranda na manatiling nakatuon sa psikolohikal na kondisyon ni Chloe at huwag masyadong pansinin ang mga bagay na sa tingin niya ay mga halusinasyon lamang. Ilang sandali pa, dumating ang isang lalaking nagngangalang Dr. Pete. Nagtatrabaho rin siya bilang isang psychiatrist sa ospital. Hindi nagtagal, nag-excuse si Douglas dahil kailangan niyang pumunta sa isang lugar na tinatawag na Willow Creek para asikasuhin ang ilang gawain. Matapos makipag-usap ng maikli kina Douglas at Pete, pumunta si Miranda kay Dr. Phil, ang Deputy Director ng Criminal Psychiatric Hospital, para humingi ng ilang file na may kaugnayan sa kaso ni Chloe. Matapos makuha ang mga dokumentong kailangan niya, bumalik si Miranda sa kanyang opisina at sinimulang suriin ang history at mga record ng paggamot ni Chloe. Gayunpaman, nang magdilim na, nagpasya siyang umuwi na. Habang pauwi, natuklasan niya na ang pangunahing kalsadang karaniwan niyang dinadaanan ay sarado dahil sa landslide. Isang pulis na nakatalaga sa pinangyarihan ang nagutos kay Miranda na dumaan sa ibang ruta at tumawid sa isang tulay upang maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pauwi. Habang nagmamaneho pauwi, kausap ni Miranda sa telepono ang kanyang asawa nang bigla siyang magulat sa isang misteryosong batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada habang umuulan ng malakas. Ang biglaang paglitaw ng batang babae ay naging dahilan upang umiwas si Miranda ng direksyon, na nagpagulong-gulong sa kanyang sasakyan at muntik nang magdulot ng aksidente. Nang mapansin niyang puno ng pasa ang katawan ng batang babae, mabilis na lumabas si Miranda ng sasakyan upang tingnan ang kalagayan nito. Gayunpaman, habang papalapit siya, isang nakakakilabot na pangyayari ang nangyari. Biglang nagliyab ang katawan ng dalaga bago niya inabot at hinawakan ang mukha ni Miranda. Agad na nagdilim ang paningin ni Miranda at nawalan siya ng malay. Nang sa wakas ay nagkamalay si Miranda, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa loob ng isang observation room. Dahil sa takot at lito, agad siyang sumigaw para humingi ng kasagutan hanggang sa dumating si Dr. Pete kasama ang ilang nurse para pakalmayan siya. Ipinaliwanag ni Pete na 3 araw na siyang walang malay at dumaranas ng pagkawala ng memorya at matinding pagbabago sa pag-uugali. Pagkatapos ay tinanong niya si Miranda tungkol sa huling bagay na natatandaan nito bago nawalan ng malay. Naalala ni Miranda na nakakita siya ng isang misteryosong batang babae na nakatayo sa gitna ng kalsada pauwi galing trabaho bago nawalan ng malay. Naguguluhan sa lahat ng nangyayari, hiniling ni Miranda na makita ang kanyang asawa. Gayunpaman, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Pete. Nag-aatubiling sinabi niya rito na hindi na niya muling makikita si Douglas. Dahil sa lalong pagkabalisa, itinanong ni Miranda kung ano ang nangyari. Sa wakas ay isiniwalat ni Pete ang isang nakakagulat na katotohanan. Patay na si Douglas at lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Miranda bilang ang taong pumatay sa kanya. Natarante si Miranda matapos marinig ang balita, kaya't binigyan siya ng iniksyon para mapakalma siya. Gayunpaman,
Sa halip na pakalmayan siya, nakaranas siya ng sunod-sunod na nakakatakot na halusinasyon. Kinabukasan, sa wakas ay pinayagan na si Miranda na lumabas ng observation room at makipag-ugnayan sa iba pang mga pasyente sa ospital. Doon, muling nagkita sila ni Chloe. Nang makitang mula sa pagiging doktor ay naging pasyente na rin si Miranda, agad siyang nilapitan ni Chloe na may sarkastiko na pahayag. Sa mapangot siyang tono, sinabi niya kay Miranda na wala nang maniniwala sa kanya. Total, si Miranda ay itinuturing na kasing pareho ng ibang mga pasyente sa pasilidad. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Chloe kay Miranda ang isang ginupit na pahayagan bago umalis. Habang binabasa ni Miranda ang artikulo, laking gulat niya nang makita ang isang ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ng artikulo na brutal na pinatay si Douglas at si Miranda ay kinilala bilang sospek sa kaso. Kinabukasan, nagising si Miranda matapos makarinig ng kakaibang mga ingay mula sa loob ng kanyang selda. Habang naglalakad siya patungo sa bintana na gawa sa salamin, biglang nagsimulang umambon kahit walang nakatayo sa labas. Ilang sandali pa, ang mga salita, hindi lamang nag-iisa, ay misteryosong lumitaw sa malabong salamin. Bagamat takot, sinubukan ni Miranda na kumbansihin ang sarili na isa lamang itong halusinasyon at walang kinalaman sa supernatural. Di nagtagal, dumating ang isang nurse para bigyan si Miranda ng gamot at ihatid siya sa shower area kasama ang iba pang mga pasyente. Habang naroon, biglang nakita ni Miranda ang mahiwagang bagay na kanyang nakasalubong malapit sa tulay. Dahan-daang lumapit sa kanya ang figure bago biglang umatake. Dahil sa takot, nanlaban si Miranda at sumigaw ng tulong ngunit walang sino man ang nakatulong sa kanya. Pagkatapos ng pag-atake, lumitaw ang ilang malalalim na kalmo sa kanyang braso. Pagkatapos ay dinala si Miranda kay Dr. Pete para sa paggamot. Iginiit niya na ang mga pinsala ay hindi gawa ng sarili kundi sanhi ng misteryosong figure na sumalakay sa kanya. Gayunpaman, tulad ng dati, tumanggi si Pete na maniwala sa kanyang kwento at tiniyak sa kanya na ang kanyang nakita ay isa lamang halusinasyon na dulot ng kanyang hindi matatag na psikolohikal na kondisyon. Habang naglalakad sa looban ng ospital, nakita ni Miranda si Dr. Phil at agad itong nilapitan. Sinabi niya rito na hindi si Pete ang tamang doktor para gamutin siya. Gayunpaman, tumugon si Dr. Phil na si Pete lang ang taong pinagkakatiwalaan niya para harapin ang pinagdadaanan ni Miranda. Nang marinig ito, lalong nawalan ng pag-asa si Miranda, dahil napagtanto niyang walang sino man ang handang maniwala sa kanyang nararanasan. Kinabukasan, dumating ang abogado ni Miranda na si Teddy upang ipaalam sa kanya na ang kanyang paglilitis ay inilipat sa susunod na linggo. Ayon sa pulisya, ang mga ebidensyang kanilang nakalap ay higit pa sa sapat upang dalhin si Miranda sa korte sa mga kasong pagpatay sa kanyang sariling asawa. Nang marinig ito, agad na tumutol si Miranda. Iginiit niya na siya ay inosente at hinimok ang pulisya na magsagawa ng mas masusing investigasyon. Ayon kay Miranda, bagamat nakaturo sa kanya ang lahat ng ebidensya, walang lohikal na dahilan o motibo para patayin niya ang asawang kanyang masayang kasama sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, isang sheriff na nagngangalang Ryan ang dumating upang tanungin si Miranda. Si Ryan ang pinakamalapit na kaibigan ni Douglas at labis pa ring nalungkot sa pagkamatay nito. Kumbinsido na si Miranda ang may pananagutan, palagi niya itong pinipilit at tinatrato na parang napatunayang nagkasala na ito. Dahil sa mga paratang na ito, nanatili na lamang si Miranda sa katahimikan habang patuloy na tumitindi ang pressure. Nang makitang lalong nagiging tensyonado ang sitwasyon, hiniling ni Pete kay Ryan na itigil na ang interogasyon dahil hindi pa rin matatag ang pag-iisip ni Miranda. Gayunpaman, lalo lamang ikinagalit ni Ryan ang kahilingang iyon. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Miranda ang ilang litrato ng pira-pirasong katawan ni Douglas. Habang tinitingnan ang mga larawan, napansin ni Miranda ang mga salitang, hindi nag-iisa, na nakasulat sa pinangyarihan ng krimen. Ang mas ikinagulat niya ay ang pagkaunawa na siya pala ang sumulat ng mensahe habang pinapatay si Douglas, kahit na wala siyang maalala na ginawa niya iyon. Biglang nagdugo muli ang mga hiwa sa braso ni Miranda. Nang tanggalin niya ang benda, natigilan ang lahat sa silid nang makita ang mga sugat sa kanyang braso na bumubuo sa mga salitang, hindi nag-iisa. Ang kakaibang pangyayari ay nag-iwan sa buong silid na walang masabi. Nang makitang lalong nagiging hindi matatag ang kalagayan ni Miranda, binigyan siya ni Dr. Pete ng pampakalma, dahilan para mawalan siya ng malay muli. Habang walang malay,
nagsimulang makaranas si Miranda ng mga piraso ng alaala na nakabaon ng malalim sa kanyang isipan. Sa mga pangitaing ito, naalala niya ang sandaling nakatagpo niya ang misteryosong batang babae malapit sa tulay. Matapos hawakan ng dalaga ang mukha nito, tila nawalan ng kontrol si Miranda sa sarili. Pagkatapos ay umuwi siya, kung saan naghihintay sa kanya si Douglas. Gayunpaman, dahil hindi niya mapigilan ang kanyang mga kilos, biglang inatake ni Miranda ang kanyang asawa at brutal na pinatay ito. Ang mga piraso ng alaala na ito ang sa wakas ay nagpaisip kay Miranda na siya nga ay naruroon sa pinangyarihan at tunay na pinatay niya si Douglas gamit ang sarili niyang mga kamay. Gayunpaman, nanatili pa ring kumbinsido si Miranda na may kumokontrol sa kanya ng gabing iyon. Kinabukasan, nakipagkita si Miranda kay Dr. Phil at sinimulang ikwento ang lahat ng naaalala niya tungkol sa gabing namatay si Douglas. Puno ng pagkakasala, inamin niya na siya ay nasa pinangyarihan at sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Gayunpaman, iginiit niya na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Miranda ang isang litrato ng isang batang babae sa mesa ni Dr. Phil. Agad niyang nakilala ang batang babae bilang ang parehong taong nakasalubong niya sa kalsada noong gabi bago siya nawalan ng malay. Nang marinig ito, halatang nagulat si Dr. Phil at ipinaliwanag na ang batang babae ay si Rachel, ang kanyang anak na namatay 4 na taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay isiniwalat ni Phil na ang bangkay ni Rachel ay natagpuan sa ilog sa ilalim ng tulay na tinawid ni Miranda noong gabing nangyari ang lahat. Dahil sa revelasyon na ito, lalong nakumbinsi si Miranda na si Rachel ay may koneksyon sa mga kakaibang pangyayaring nararanasan niya. Isang gabi, muling dinalaw si Miranda ng espiritu ni Rachel. Bagamat hindi siya naniwala sa mga supernatural na bagay noon, sinubukan ngayon ni Miranda na makipag-ugnayan sa kanya at hiniling kay Rachel na buksan ang pinto ng kanyang selda. Kakaiba, ganoon nga ang ginawa ni Rachel, na parang may inaakay siyang kung ano. Pagkatapos ay sandaling nagpakita si Rachel sa sarili, na ikinatakot ni Miranda at muntik na siyang mapansin ng isang janitor. Sinamantala ang sitwasyon, palihim na kinuha ni Miranda ang isang screwdriver mula sa kariton ng janitor. Maya-maya pa, nagawa ni Miranda na mabuksan ang opisina ni Pete at makuha ang susi ng sarili niyang opisina. Gayunpaman, biglang kusang bumukas ang computer ni Pete at nagpakita ng isang artikulo tungkol sa pagkamatay ni Rachel, na itinuring na isang pagpapakamatay. Doon napansin ni Miranda ang figure ni Rachel sa isang CCTV monitor, na nakatayong walang galaw sa labas ng selda ni Chloe. Nang maramdamang may mali, nagmamadaling pumunta si Miranda sa kwarto ni Chloe at nakarinig ng malakas na kalabog mula sa loob. Nang sumilip siya sa pinto, laking gulat niya nang makita si Chloe na tila pinahihirapan ng isang lalaking may tato ng isang nasusunog na babae sa dibdib. Dahil sa takot, agad na tumakbo palayo si Miranda ngunit mabilis siyang nahuli ng 2 gwardya. Desperado niyang kinumbinsi sila na may nananakit kay Chloe at nagmakaawa na tingnan nila ang kalagayan niya. Gayunpaman, hindi pinansin ng mga gwardya ang kanyang mga sinasabi at ikinulong siya pabalik sa loob ng isolation room. Nang dumating si Dr. Pete para dalawin siya, agad na tinanong ni Miranda ang tungkol kay Chloe at ang mga sugat sa mukha nito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Pete na muling sumiklab ang mga halusinasyon ni Chloe at nasugatan niya ang sarili. Ikinwento ni Miranda sa kanya ang tungkol sa lalaking may tato ng isang nasusunog na babae na nakita niyang pinahihirapan si Chloe sa loob ng silid. Ngunit nang tanungin si Chloe tungkol sa misteryosong figure, tumanggi siyang magbigay ng anumang paliwanag. Patuloy na nakikinig si Pete sa kwento ni Miranda ngunit nilapitan niya ang lahat mula sa isang makatuwirang pananaw. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit inilathala ni Miranda ang artikulo tungkol sa pagkamatay ni Rachel. Ipinaliwanag ni Miranda na naniniwala siyang hindi nagpakamatay si Rachel kundi pinatay. Inaangkin niya na nakita niya ang katawan ni Rachel na puno ng mga hiwa at pasa, mga pinsalang sa tingin niya ay hindi tumutugma sa isang kaso ng pagpapakamatay. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Pete na malinaw na napagpasyahan ng investigasyon na ang pagkamatay ni Rachel ay isang pagpapakamatay. Matapos marinig ang mga paratang ni Miranda, mas natiyak ni Pete na lumalala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at itinanggi ang lahat ng kanyang sinasabi bilang bahagi ng mga halusinasyon na kanyang nararanasan. Kinabukasan, nilapitan ni Miranda si Chloe, na mag-isang nakaupo sa patio ng ospital. Puno ng pagsisisi,
Humingi siya ng tawad dahil hindi niya kailanman pinaniwalaan ang kanyang mga kwento. Matapos maranasan ang sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari, napagtanto ni Miranda na maaaring nagsasabi lang pala ng totoo si Chloe noon pa man. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nananakit kay Chloe sa lahat ng ito. Nakatitig lang si Chloe sa kanya at sumagot na gawa iyon ng dyablo. Habang niyayakap niya si Miranda, binalaan siya ni Chloe na gagawing biktima ng dyablo si Miranda. Hindi nagtagal, inilipat si Miranda sa isang espesyal na silid obserbasyon. Gayunpaman, bumalik ang espiritu ni Rachel at sinimulan siyang pahirapan, na nag-iwan kay Miranda na takot na takot. Nang makita siyang sumisigaw at kumikilos ng hindi mapigilan, mabilis na pumasok ang mga kawani sa silid upang pigilan siya. Sa gitna ng kaguluhan, nakakita si Miranda ng pagkakataon para makuha ang isang set ng mga susi at makatakas. Pagkatapos, nagtago siya sa loob ng swimming pool ng ospital para hindi mahuli ng mga security guard. Biglang nawalan ng kuryente sa buong pasilidad, dahilan para makagapang si Miranda papasok sa isa pang silid ng hindi napapansin. Nang bumalik ang kuryente, natuklasan siya ng isang kawani. Nakakagulat na sa halip na ibigay siya, tinulungan ng empleyado si Miranda na makatakas. Iniabot niya sa kanya ang susi ng kanyang sasakyan at hinimok itong umalis sa lalong madaling panahon. Matapos makatakas mula sa ospital, muling dinalaw si Miranda ng espiritu ni Rachel, na tila determinadong gabayan siya pabalik sa sarili niyang tahanan. Pagdating doon, sinimulang alalahanin ni Miranda ang iba pang mga bahagi ng gabing pinatay si Douglas. Dahil sa labis na pagkakasala, labis siyang nalungkot nang mapagtanto niyang siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Habang nagluluksa at nagninilay-nilay sa mga alaalang ibinahagi niya kay Douglas, naaga ng atensyon ni Miranda ang isang litrato nilang dalawa sa isa sa kanilang mga bahay na matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Willow Creek. Dahil sa paniniwalang maaaring may mahahalagang pahiwatig ang lugar, nagpasya siyang pumunta roon. Matapos halughugin ang ari-arian, pumasok si Miranda sa isang bodega at naghinala nang matuklasan niya ang mga kahon na puno ng mga kagamitan sa kamera na pagmamay-ari ni Douglas. Mas lalong tumindi ang kanyang hinala nang matagpuan niya ang isang nakatagong pinto patungo sa isang silong. Pagpasok niya, laking gulat ni Miranda nang matuklasan niya ang isang lihim na silid na tila ginamit sa pagkulong at pagpapahirap sa isang tao. Sa loob ng silid, natuklasan ni Miranda ang iba't ibang kagamitan sa pagre-record at ilang videotape. Nang patugtugin niya ang isa sa mga recording, labis siyang natakot nang makita si Douglas na pinahihirapan ang isang batang babae na naging bihag doon. Sa wakas, nabunyag ng pagkakatuklas ang madilim na sikretong itinatago ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Lumalabas na palihim na dinudukot, ikinukulong, at pinahihirapan ni Douglas ang maraming batang babae. Biglang nakarinig si Miranda ng mga yabag mula sa itaas at dahan-daang patungo sa silong. Maingat siyang lumapit sa hagdanan, ngunit nang marating niya ito, hinarap siya ng isang pulis at inutusan siyang ibaba ang kutsilyong hawak niya. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang pares ng mga kamay mula sa likod ng isang nakatagong pinto sa ilalim ng hagdan. Isa itong batang babae na desperadong nagmamakaawa na palayain. Ang pagkakatuklas na ito ay lalong nagpapatunay na ang lugar ay tunay ngang ginamit upang ikulong ang mga biktima. Di nagtagal pagkatapos, si Miranda ay dinakip ng pulisya. Samantala, hinimok ni Dr. Pete at ng kanyang abogado na si Teddy si Ryan na ibalik si Miranda sa ospital ng psikiatriko. Gayunpaman, tumanggi si Ryan, sa paniniwalang marami pa ring mga tanong na hindi pa nasasagot tungkol sa kaso. Total, si Miranda pa rin ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Douglas, at nais ni Ryan na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa kanya bago gumawa ng anumang desisyon. Samantala, nakipagkita si Dr. Phil kay Miranda at inamin na labis siyang nalungkot matapos malaman ang katotohanan tungkol sa mga krimeng itinatago ni Douglas sa loob ng maraming taon. Pakiramdam din ni Miranda ay pinagtaksilan siya ni Douglas. Sa loob ng maraming taon, lubos niya itong pinagkatiwalaan at hindi kailanman kinwestiyon kung sino talaga siya. Ngayon niya lang natuklasan na ang kanyang asawa ay malayo sa mabait at kagalang-galang na taong inaakala niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miranda na ang espiritu ni Rachel ang gumabay sa kanya upang matuklasan ang lahat ng madilim na sikretong iyon. Nakumbinsi rin niya si Phil na si Rachel ay isa sa mga biktima ni Douglas at ang kanyang pagkamatay ay hindi isang pagpapakamatay. Ayon kay Miranda, ito ang dahilan kung bakit patuloy na nag-iiwan si Rachel ng mensaheng *not alone,
isang babala na hindi lamang si Rachel ang biktima ng mga krimen ni Douglas. Pagkatapos ay isiniwalat ni Dr. Phil na madalas niyang napapanaginipan si Rachel na nasusunog sa apoy. Nang marinig ito, sinabi ni Miranda sa kanya na noong una niyang nakita ang espiritu ni Rachel, nakita rin niya itong nasusunog sa apoy. Naniniwala si Miranda na maaaring isa itong palatandaan na sinusubukang iwan ni Rachel, ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Isang gabi, hiniling ni Miranda kay Ryan na makipagkita sa kanya para mapag-usapan niya ang isang teoryang kanyang binubuo. Matapos pag-isahin ang mga pahiwatig na iniwan ni Rachel, sinimulang maunawaan ni Miranda ang tunay na kahulugan ng mensahe, hindi nag-iisa. Sa kanyang pananaw, ang mensahe ay hindi lamang nangangahulugan na hindi lamang si Rachel ang biktima. Isa rin itong babala na hindi nag-iisa si Douglas at may isa pang salarin na naroon pa rin. Mas lalo pang nakumbinsi si Miranda dito dahil sa kabila ng pagkabunyag ng mga krimen ni Douglas at ng pagkamatay mismo ni Douglas, patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng espiritu ni Rachel na parang may hindi pa natatapos na gawain. Pagkatapos ay ibinahagi ni Miranda ang kanyang hinala tungkol sa isang lalaking may tato ng isang nasusunog na babae sa kanyang dibdib. Naniniwala siyang ang lalaking ito ang pangalawang salarin na matagal nang sinusubukang ibunyag ni Rachel. Ang dahilan kung bakit nakumbinsi si Miranda na ang pangalawang salarin ay ang lalaking may tato ng isang nasusunog na babae ay dahil palaging lumilitaw si Rachel na napapalibutan ng apoy tuwing nagpapakita siya ng kanyang sarili. Para kay Miranda, tila ito ang paraan ni Rachel ng pagturo sa tato na suot ng salarin. Kapansin-pansin, hindi lamang si Miranda ang nakasaksi sa larawang ito. Inamin din ni Dr. Phil na sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit niyang napapanaginipan si Rachel na nilalamon ng apoy. Ipinahihiwatig nito na matagal nang sinusubukan ni Rachel na mag-iwan ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang pumatay, ngunit si Miranda lamang ang nakapag-ugnay sa mga piraso at nakaunawa sa tunay na kahulugan ng mga pahiwatig na iyon. Gayunpaman, sa sandaling banggitin niya ang teoryang ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ryan. Bilang isang psychiatrist, sanay si Miranda sa pagbabasa ng galaw ng katawan at emosyon ng mga tao at mabilis niyang napansin na tila kinakabahan at hindi mapakali si Ryan. Sa sandaling iyon, naalala niya na si Ryan ang matalik na kaibigan ni Douglas at matagal nang nasa tabi nito. Bigla, napagtanto ni Miranda na ang pangalawang taong hinahanap niya ay si Ryan mismo. Agad na sinubukan ni Miranda na tumakas, ngunit nagawa siyang hulihin ni Ryan. Sa kanilang pagpupumiglas, hinubad niya ang damit ni Douglas at natuklasan ang isang tato ng isang nasusunog na babae sa dibdib nito, katulad ng nakita niya sa lalaking tila nagpapahirap kay Chloe. Kinumpirma ng pagkakatuklas ang lahat ng kanyang hinala. Sa wakas ay nabunyag na si Ryan ay hindi lamang ang pinakamalapit na kaibigan ni Douglas kundi kasabwat din niya sa isang serye ng mga kakilakilabot na krimen. Mula noong kanilang mga teenager, nagtulungan na ang dalawa upang dukutin, ikulong, pahirapan, at patayin ang maraming batang babae. Bilang isang pulis, tinulungan din ni Ryan na pagtakpan ang mga krimeng ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga biktima upang maiwasan ang hinala. Hindi lamang iyon, mariing ipinahihiwatig na si Ryan ang parehong taong palihim na nang-aabuso at nagpapahirap sa mga babaeng pasyente sa ospital ng psikiatriko, kabilang si Chloe. Ito ang maaaring dahilan kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Chloe na may masamang presensya na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Pagkatapos ay inilabas ni Ryan ang isang hirenggilya na puno ng pampakalma sa pagtatangkang patahimikin si Miranda. Gayunpaman, nang akmang ituturok na niya ito, biglang kumurap ang mga ilaw sa silid, dahilan para mawala siya sa pokus. Sinamantala ang pagkakataon, nakatakas si Miranda at nagtago sa ilalim ng isang kalapit na mesa. Agad siyang hinabol ni Ryan, at ilang beses na nagpaputok. Gayunpaman, ang isa sa mga bala ay tumama sa isang tubo ng gas, na naging sanhi ng pagtagas ng gas sa silid. Habang patuloy niyang hinahanap si Miranda, biglang lumitaw ang espiritu ni Rachel at ginulo ang kanyang isipan. Sinimulan ni Ryan na habulin si Rachel at muling nagpaputok ng baril. Hindi na malaya na puno na ng gas ang silid, ang putok ng baril ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog na lumamon sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Miranda dala ang isang pistulang natagpuan niya sa ilalim ng mesa at binaril si Ryan hanggang sa mamatay. Sa huli, nagawa ni Miranda na mapatay si Ryan, ang lalaking palihim na nakipagtulungan kay Douglas sa isang serye ng mga krimen.
Dahil patay na ang dalawang salarin at nabunyag na ang katotohanan, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang kaluluwa ni Rachel. Pagkalipas ng isang taon, matapos mabunyag ang katotohanan, sina Miranda at Chloe ay parehong naalis sa lahat ng mga akusasyong nakaambas sa kanila. Habang naglalakad silang magkasama, isiniwalat ni Miranda na mula noong mga pangyayaring iyon, nagkaroon siya ng kakayahang makakita at makaramdam ng mga espiritu, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa noon. Samantala, sa wakas ay nabuhay muli si Chloe ng normal na buhay pagkatapos ng pagkamatay ni Ryan, ang lalaking responsable sa kanyang pagdurusa. Pagkaalis ni Chloe, biglang nakita ni Miranda ang espiritu ng isang batang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Lingid sa kanyang kaalaman, isang poster ng nawawalang tao na may mukha ng bata ang makikitang nakakabit sa isang kalapit na poste, na nagmumungkahi na matagal na itong naiulat na nawawala noon. Mahigpit na ipinahihiwatig ng eksena na patay na ang bata at maaaring humingi ng tulong ang kanyang espiritu kay Miranda, tulad ng ginawa ni Rachel noon, upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala at pagkamatay. Itinuturo sa atin ng pelikulang ito na ang katotohanan ay hindi kailanman maaaring manatiling nakatago magpakailanman, gaano man kaingat na natatakpan ang isang krimen. Ipinapakita rin ng Gothica na ang mga taong tila pinakamabait at pinakamapagkakatiwalaan ay minsan ay nagtatago ng pinakamadilim na mga sikreto. Higit pa sa misteryo at mga elementong supernatural nito, ipinapaalala sa atin ng pelikula na huwag agad baliwalain ang kwento ng isang tao dahil lamang sa ito ay tila imposible o hindi makatwiran. Minsan, ang tila isang halusinasyon ay maaaring isang nakatagong katotohanan na naghihintay na matuklasan. At dahil dyan, nagtatapos ang kwento.